Narito nga tayong muli mga master upang ipagpatuloy na gisahin ang Chapter 104 at 105 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mabilis na nagsagawa ng pag-atake ang nasabing itim na alakdan na agarang nagdulot ng pinsala sa napakaraming bilang ng mga assassins na naroroon kasama na sina Liao Wei. Ito namang si Teresa ay nag-aalala lalo na noong mapag-alaman na nawawala sa kasalukuyan etong si Alice. Ngunit ayon naman kay Chun Yusong ay mas makabubuting isipin muna nito ang kanyang personal na kaligtasan at inactivate ang skill na battlefield selection. Galit na galit naman etong si Mo Yong-so buwat sa walang araw sa katinuan ng pag-iisip etong si Jin Yuk na mukhang ninanais na paslangin silang lahat na naroroon. Ngunit ayon naman sa nakangiting binata ay nagsisimula pa lamang siya sa kanyang planong isasagawa. Kumilos nga siya papalayo sa matanda na agarang sinundan ang kanyang direksyon habang matagumpay na naiwasan ang pag-ataking isinagawa ng itim na alakdan. Ngunit muli lamang nanlaki ang kanyang mga mata nung kanyang masilayan na muli ay inihipan nitong si Jin Yuk ang nasabing item na agaran ngang muling na-activate ang ikalawang dilubyo at naglabas ng isang halimaw na nagtatago mula sa putik. Agaran nga itong naglabas ng napakaraming mga galamay at mabilis na pumulupot sa katawan ng mga kasamahan nitong matanda at kaagad na ginawang putahe nitong dambuhalang halimaw. Eto namang si Liao Wei ay maswerteng nakaligtas sa nasabing pangyayari na agad namang tinawag ang kanyang atensyon nitong si Mo Yong-so upang bigyan siya ng tulong. Nang sa gayon nga raw ay magawa nilang ilayo sa kamay nitong si Jin Yuk ang sungay at matigil ang panganib na patuloy pang paparating. Hindi naman maunawaan nitong nasabing player ang payag ng matanda kaya't galit nga nitong nawika na isang hangal etong si Liao Wei at binigyang diin na ang bagay na pinangahawakan ni Jin Yuk sa kasalukuyan ay siyang pinagmumulan ng panganib at dilubyo na kanilang kinakaharap. Ipinagkalob nga nito ang isang espada na kanyang magagamit na agad namang kinuha ni Liao Wei at naganda na rin upang magkaloob ng suporta sa itinuturing niyang bossing. Ito namang 5 espiritu na alagad ni Jin Yuk ang siyang humaharap sa dambuhalang alakdan na kapwa naroroon. Makikita nga nating mas lalong nagiging marahas ang mga pag-atake nitong si Mo Yong-so laban kay Jin Yuk na madali din lamang naiiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Do'y pilit ngang pinapakalma nitong matanda ang kanyang sarili at tangi hahanap lamang nga daw siya ng tamang pagkakataon lalo na't nakatitiyak siyang muli nitong hihipan ang nasabing item sa ikatlong pagkakataon. Gayon din, alam niya ang naghihintay na nag-uumapaw na swerte sa ika-4 na pag-ihip nito at malamang na magmamadali nga daw etong binata na makuha ang naturang hangarin. Kahit ang pagkakataong iyon ang siyang kanyang titiyakin na makukuha kasabay ng muli nitong pag-atake laban sa ating pangunahing tauhan. Saad naman itong si Jin Yuk na ang kanyang hinahawakang item ay nasabing magbibigay ng napakagandang gantimpala sa sino man. Subalit nilinaw niyang nakadepende lamang ito sa klase ng pananaw mayroon ang isang individual. Maaaring swerte sa iba habang kamalasan naman sa ilan. Kasabay ng muli nitong pag-ihip sa ikatlong pagkakataon mga master. Nagsimula ngang lumitaw muli ang isang panibagong halimaw sa harapan ng lahat ng mga manlalarong naroroon at ipinakita ang isang nilalang na tinatawag na Body of Thought. Agad nga rin itong gumawa ng pag-atake laban sa lahat ng mga manlalaro na nasa kanyang paligid at ang sino mang tinamaan nito ay tila ba nagiging abo sa kawalan ang lahat ng parte ng kanilang katawan na naaapektuhan. Maging eto nga si Jin Yuk ay hindi rin pinalagpas. Ngunit nagawa rin naman niya itong madepensahan gamit ang Shield of Perseus habang pasimpleng sadyang binitawan ng item mula sa kanyang kamay at mababakas ang kakatuwang ngiti sa mga labi at malakas na tumilapon sa lapag. Ang naturang item nga ay di sinasadyang napunta sa mga kamay nitong si Liao Wei na gulat na agarang tinawag ang kanyang atensyon nitong masaya niyang master at hinahangad na ibigay sa kanya ang nasabing item. Ngunit nahinto nga itong matanda nung sabihin nitong si Liao Wei na malamang araw kaya ito hinahangad ng kanyang master ay dahil sa posibilidad ng nag-uumapaw na gantimpala na maaari niyang makuha. Matagal na nga raw siyang nagsusumikap kaya't kaniyang sasamantalain din ang ganitong pagkakataon upang unahin ang kanyang personal na kagustuhan. Samantalang etong ang bagyang nasaktan na si Jin Yuk ay hindi nakapaniwala sa mga nangyayari at ninais na pigilan sana etong nasabing manlalaro na ngayon ay malakas na inihipan ang sungay na nasa kanyang pangangalaga tila babaliw na hinihintay ang aniya ay swerteng nararapat para sa kanya. Ngunit sa ibang dako naman, sa bansang China, ay ating makikita etong A-rank player na si Xiaoting na gulat
buwat sa kakaibang pangyayari na nasa kaniyang harapan. Maging ang mga sibilyan nga na nasa paligid ay di rin makapaniwala at agarang napuno ng matinding takot, buwat sa biglaang pagsulpot ng 3 halimaw na nagsisilbing delubyo sa loob ng ika-25 palapag ng tore sa mismong kanilang bansa, mga master. Muli ding ipinakita sa atin etong sina Chun Yusong at Teresa na bagyang nababahala buwat sa wala silang ideya sa mga nagaganap habang nasa loob ng skill nitong stalker ng ating pangunahing tauhan. Payag nga ni Chun Yusong na mas mainam na magpahinga muna sila at inilabas ang isang potion na makakatulong sa pagpapanumbalik ng kanilang mga nawalang lakas. Natanong nga siya ni Teresa kung hindi daw ba siya nag-aalala para sa kalagayan nitong si Jinyuk, na sinagot naman ito na hindi pa rin daw ba napupuna nitong dalaga na sa kabila ng napakahabang panahon na kanila siyang nakasama ay tila ba halos lahat ng mga nangyayari at sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol ng walang hiyang individual. Dagdag pa nga nito na si Jinyuk ang tipo ng tao na nagpaplano ng hindi basta-basta na uunawaan at mababasa ng ibang tao, kaya't posibleng ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng kanyang ninanais na mangyari, kasabay ng pag-abot ng isang potion para dito sa dalaga at inatasan na mas makabubuting magpahinga muna siya, mga master. Lumipas pa nga ang ilang minuto at lumabas na etong dalawa mula sa skill ni Chun Yusong na battlefield selection at kapwa naguguluhan din sapagkat wala na sa naturang silid ang 3 delubyo na naroroon kani-kanina lamang, habang kapwa maririnig ang malakas na palahaw nitong makasariling si Liao Wei, gayon din ang pangamba sa pagmumuka ng ating pangunahing tauhan kasama ang kanyang mga kaibigan, buwat sa kanilang nasisilayan na ang mga naturang halimaw ay kasalukuyang naghahasik na ng lagim sa labas ng tore at nasa bansang China, na sumisimbolo sa tinatawag na outbreak. Do'y kapalumika ang system ng isang panibagong portal patungo sa lokasyon nitong mga nasabing delubyo na lubos na ninanais na tahakin nitong halos mabaliw na sa pagsisising si Liao Wei na maigpit na kinakapitan ni Mo Yong-so. Huli ng araw para siya ay magsisi pa at iyon ang resulta ng di niya pagsunod sa kanyang nais na mangyari. Muli nga nitong inilabas ang isang kalatas at lumika ng panibagong portal upang silang lahat ay makatakas. Malakas nga siyang nagbigay ng kautusan na tulungan ang mga kasamahan nilang sugatan at nagliang tumakas na. Napatingin nga siya sa screen na kasalukuyang nagpapakita ng mga nangyayari sa labas ng tore. Napaisip nga siya na kung siyang araw kaya ang umihip ng nasabing item, ay posible kayang sa Murim na punta ang mga naturang halimaw. Marahil nabigo nga daw siyang may dispatcha etong binata sa ngayon, subalit maswerte pa rin siya matapos ang naturang pangyayari, kasabay ng tuluyang pag-alis sa loob ng silid sa tulong ng special item. Nagsimula namang magasik na ng lagim ang 3 delubyo sa labas ng tore at literal na winawasak ang lahat ng mga gusali at pinapaslang ang mga tao na nasa kanilang daraanan, habang ang lahat ng ito ay pinagmamasdan sa screen nitong galit na si Jinyuk at labis na nag-aalala ang kanyang mga alagad na espiritu sa reaksyon na kanyang pinapakita. Tahimik nga siyang naglakad patungo sa portal na dagliang tinawag naman ni Teresa. Samantalang maging ang opisina ng Zonghua Guild ay hindi rin pinalagpas nitong dambuhalang itim na alakdan. Makikitang labis sa tumanggap ng pinsala etong erang player na si Xiaoting habang muli namang nagsagawa ng pag-atake etong nasabing halimaw. Sinubukan nga niyang palakasin ang kanyang depensa, subalit literal na napakalakas ng dambuhalang alakdan at pinatalsik lamang siya na parang isang bangaw patungo sa iba pang mga sibilyan. Doon ay mas lalo lamang natin siyang masisilayan na punong-puno na ng pinsala sa buong katawan. Subalit malakas pa rin niyang isinaad na dapat nga raw tumakas na etong mga sibilyan na kasalukuyang naroroon pa sa kanyang lokasyon. Literal na buong tapa nga itong tumayo at iniisip na dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa dumating na etong sinanangong Shan habang muling tumatayo laban sa mga talim na mga pag-ataking isasagawa nitong itim na alakdan patungo sa kaniya. Ngunit bago man tumama ito ay makikita nating gumawa naman ng kanilang mga pag-atake etong kapwa sina Jinyuk at Chun Yusong na nagpatalsik sa nasabing halimaw papalayo sa kanilang lokasyon. Seryosong natanong nga nitong binata ang kanyang dakilang stalker kung magagawa nitong labanan na mag-isa ang naturang halimaw sa loob ng 10 minuto. At ang payag ngang iyon ay bagyang nagpangiti dito kay Chun Yusong na nawika ngang hindi lamang niya magagawang labanan sa loob ng 10 minuto etong itim na alakdan, bagkus kanya pa itong papaslangin habang ina-activate ang skill na battlefield selection at kasamang inilipat ito sa kanyang personal na espasyo, mga master. Naguguluhan naman etong si Xiaoting kung bakit naroroon etong si Kang Jinyuk sa kanilang bansa na sinagot naman itong binata
na dahil nga daw nais ng mangolekta ng EXP. Sa ibang dako naman ay patuloy din na pinapaslang ang mga tao nitong halimaw na tinatawag na body of thought, na siya namang minabuting kaharapin nitong si Teresa. Nangangamba nga siya buwat sa napakarami pang sibilyan ang nagsisipaglikas sa naturang lokasyon na posibleng madamay sa kanyang pakikipaglaban. Kinakailangan nga daw niyang magbigay ng sapat na oras upang ang mga ito ay magawang makalayo at matagumpay na mailigtas ang mas maraming buhay na naroroon. Napatingin nga sa kanya ang nasabing halimaw na nagpakita nga ng tila ba matinding galit sa naging aksyon itong dalaga laban sa kanya. Kasabay nito ay dagli ang nagpakawala itong muli ng kanyang mga nakamamatay na galamay na agad namang nadepensahan itong si Teresa. Subalit ang kanyang naging pagsangga sa mga naturang galamay ang nagdulot naman upang ang mga tamaan ay ilan sa mga sibilyan na kasalukuyang naroroon pa rin malapit sa kaniya. At kapwa ang mga ito ay naging halimaw na nagnanais na siya ay pastangin. Literal na sama-sama nga nilang inaatake etong dalaga na ngayon makikitang gulat na gulat matapos ang lahat ng mga nangyayari habang pinagmamastan nitong body of thought ng may kasamang panlilibak mga master.